Sir Benjo, last time kausap po namin si Dr. Carol Yee, meron siyang binabanggit tungkol dun sa parang sistema ngayon na nangyayari. I'm not aware kung kayo po sa inyong eskwelahan ganito rin, na parang may mga pagkakataon na may mga guro na hindi naman nila gusto na ipasa yung kanilang mga estudyante, pero napipilitan sila dahil minsan pagka may bumabagsak, napapatawag pa daw sila ng principal and all that, na parang nagiging questionable pa pagka may estudyante na hindi pumapasa. Ano po tugon nyo doon? Kasi baka po nakaapekto rin yun dito sa pagbaba ng functional literacy sa Pilipinas po. I fully agree. No, I fully agree. Pero sige, tingnan natin. Ano? So, kasalanan ba ng mga teacher yan? Yan is chacha yung isang bagay no, na gusto namin ding tignan. Ano po? Itong pinasa ng mga teacher yung mga bata kahit hindi kompleto yung competency supposedly no, na hawak-hawak niya. No? Pinasa ng teacher. Na? Pero we cannot blame the teacher. Why? Kasi kung ganito pa nga yung sitwasyon niya, no? Hindi yung bata ay hindi talaga natuto, no? Pinakiusapan siya ng magulang, halimbawa, di ba? O kaya pinagalitan siya ng kanyang head, no? Ng kanyang principal, no? For that matter, no? Bakit hindi mo ipapasa? Ipasa mo na yan kasi kawawa naman. That's one, no? O kaya bakit pag hindi mo ipinasa yan, ikaw ang magtuturo niyan sa summer. No, pag hindi mo ipinasa yan, mag-reflect yan no sa ating performance no, ng ating paaralan no and everything. So lahat ng yan ano, ang babagsak ang sisi sa teacher. Kaya kahit ayaw niya no, pikit mata no, ipinapasa niya. Yung cycle na ito ay magpapatuloy no. Pumasa na grade 1 hindi nakakabasa. Pumasa na grade 2 hindi nakakabasa. In fact, umaabot no, and there are studies po na umaabot hanggang grade 7 hanggang high school na hindi nakakabasa yung mga bata no. Yun po talaga no kasi ang problema ho natin dito no yung mga teacher po no siya yung parurusahan kapag pinasa niya yung bata at pag pinasa niya yung bata kahit hindi natuto. So ano gagawin ni teacher sa dami niyang problema, sa dami niyang tinuturuan, hindi lamang naman isa no. Of course, factor din yan no, hindi natututo yung bata, hindi niya natututukan kasi ang dami. No, grade 1, biruin mo grade 1 umaabot kayo ng 40. No, minsan umaabot pa ng mahigit 40 no. Pag ganoon, paano mo naman mabibigyan ng individual attention yung mga batang ito no. So babalik po tayo doon na Ma'am Chacha no. Babalik tayo doon sa kabuuan ng sistema na ito no. Kaya lang syempre ang pinakamadali well the most convenient excuse would be to blame the teachers no, and that would be very unfair for us po.